Labing gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw mo sa gihapon, ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Salamat nga ang imong grasya, imong gipadagaya ug imo kining gihatag sa mga katawhan nga dunay mga panginhanglan. Panalangin ni Ginoong tanang naminaw ni maong programa nga ang kalinaw, kalipay, kaayuhan ug milagro ilang masinati nining orasa. Kini mo akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluluwas. Amen ug amen. Praise God, may buntag sa itong mga kaigsunan nga nagasunod o nagapaminaw kanunay ning atong tulumanon worship on air. Mga kaigsunan, kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace. Magaingon nga paminaw kamo sa mga pulong sa Dios ug duyog kamo sa pagtuo sa pagampo. Kay ang Dios mo sa gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan nga makahimo siya sa paghikap sa imong mga problema. O salamat sa Diyos ning adlaw mga igsoon, adlong Domingo, ako kang imbitahon sa pakighiusa sa katawhan sa Diyos, sa pagambahan sa Diyos ning adlaw diha sa Throne of Grace Global Fellowship. Nata sa 4th floor mga kaigsunan, Gonzales Simino Building 4. At bang kini sa may Robinson nga ginatukod karon diri sa Iligan City. Magsugod ta alas 9 ang takna karon buntag. Welcome ka. Welcome ka na mga ushers nga nagahulat kanimo dito sa purtahan, mo timbaya kanimo ug di ka mahigawad tungod kay ang atong mga ushers smiling sila nga mag-aabi-abi nga anak kanimo. Ayaw kalimot, 9 o'clock karong buntag. Sa Wednesday, 6 o'clock kita magsugod. Sa Friday, dunay youth service sa gabi, 6 o'clock magsugod. Unya, pagka Sabado, doon na kita doon intercession, 5 o'clock magsugod. Mo kini makaigsunan ang atong regular services sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa may Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kagahapon mga kaigsunan dito ko sa former nga garbage site no dito sa Santiago, naghatod ko usa ka sako nga bugas para sa atong mga kabataan nga naa dito. O si Sister Queenie Limpag nagatudlo sa mga high school level mga kaigsunan no nga atong ginaatiman sila sa moral values nila tungod kay ang mga kabataan nagkinahanglan sila niini. Muna nga akong gikalipay ang dedication ni Sister Queenie Limpag mga kaigsunan sa iyang pag Google og time nining pag hatag sa moral values sa mga bata mga kaigsunan. So pagkakaroon doon tayo estudyante nga sa moral values no 12 ka buok diha sa Santiago. Salamat sa Ginoo nga ginatugutan kita sa syudad niini nga mag-conduct og moral values sa mga school campuses, tanang government owns and government controlled corporations, mga government offices, agencies and departments. Ang tahas sa moral recovery program. Kini mandated kini mga kaigsunan sa PP number 62, Presidential Proclamation no during Ramos time. Og hangtod karon kini mga kaigsunan nagapanglihok ni halos sa tanang syudad sa Pilipinas bisan pa sa mga lungsod nga ang pagwali sa pulong sa Dios ginadala sa tanan nga mga opisina sa gobyerno. Mao na nga nagpasalamat kita nga naa na diri sa Iligan City. Ug karon moadto kita sa pulong sa Dios mga igsoon dinhi sa Juan kapitulo 5 nagaingon diri, sometime later Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool which in Aramaic is called Bethesda and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed, and one who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured.
he picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, "Is it the Sabbath? The law forbids you to carry your mat?" But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" May the Lord bless His words this morning. Nining buntaga, akong gibasa nga na kanyo makaigsunan ang paglaom ngadto sa walay paglaom. The hope to the hopeless. And the friend to the friendless. Walay lain si Hesukristo. Mingon ri ang balang kasulatan mga kaigsunan ning usa ka tawo nga 38 years ang iyang pagsakit. Wa na siya lakaw-lakaw, na siya diha nagbantay sa daplin ning gitawag og lawa nga gamay, kini nga tubig nga murag planggana. Kay kutawon ni sa angel once a year, unya ang una lang nga makaubog mo'y maayo. And many times kining maong maskiton nagpangagho tungod kay walay paglaom. No, walay paglaom nga maayo na siya. Kay duol na unta sa kaayo, makahikap na sa tubig, pero doon na may unang nakaambak. Og sulod sa 38 ka tuig, gihambin niya ang mga frustrations, discouragements, og hopeless situations. Kining maong tao mga kaigsuunan, wala na ni duol kaniya. Matud pa sa diyang nangutana si Ginoong Hesus, gusto ka bang maayo? Unsay tubag ni maong tao? Sir, walay tao. No man. No man. And sir, the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Ingon siya, walay tao. Wala bisag isa, wala nagyod nga nagtabang ako nga unta aswaton ko aron magdungan mig tuslob sa tubig mga ayo ming tanan. Akong pangutana, hain man iyang ginikanan mga igsuon, hain man ang iyang mga paryente, hain man katong mga nagsaad, mga politicians nga lami kayo magsaad, hain man nga wala makatabang ni mao nga tao nga nagantos, wala man makatabang ni mao nga tao nga nakinahanglan sa milagro o kaayuhan. Mingon siya, walay tao nga nakatabang kanako. Sa to ba, kini nga tao nagsuffer siya sa feeling of rejection. Kanang pagbati nga bisalikway siya, wa nay taong nagatiman kaniya. So mo kini mga kaigsuunan ang pinaka makasusubo nga higayon nga sa makadaghan sa daghan kapag kwarta, daghan kag higala, sa daghan kay kag amay kag panglawas, daghan kay kag amigo, daghan kag kaila, karon sa diya nga naglubog ka na sulod sa 38 ka tuig, wala nagayoy nakaila kanimo. Gilabay-labayan ka na, walay tao nga nipansin kanimo. Pait kayo kung maalaot ang tao. Pait kayo kung ang tao sinikmahan sa palad. Pait kayo ang tao nga makasinati, makaigsunan o rejection. So kining tawhana, sulod sa 38 ka tuig, come on. This man suffered, no? Rejection, abandonment. Dili basta-basta ang iyang gibati. I do not know this morning kung doon na ba'y nakasinati og sama niini. Pila na katuig ka nga nagantos niya na. Ika-compare ba nimo nining 38 years nga puros na lang pangandoy, puros na lang pangagho? Siguro doon na pa'y mga pagmahay nga nung walay nag-atiman kaniya. Kining pulong lang na walay bisag usa nga nagtabang kanako. Kining nga pulong nakahungaw ang iyang pagmahay sa sulod. Hain naman katong iyang mga barkada nga covenanted friends. Partner forever. Meron bang forever? Mga igsuon, kining maong tao, walay forever. Gibiyaan siya sa tanan, tungod kay naalaot na siya. But one day,
When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, Jesus asked him, "Do you want to get well? Gusto ba ikaw mamaayo?" Wow, Jesus said, "Get up, pick up your mat and walk." And praise the Lord, the power of God came down upon him. And this gitawag cripple, disabled, kini nga tao, niabot ang gahom sa Diyos, naayo siya, nakatindog siya, nakalakaw siya, tungod kay naayo kining maong tao. Brothers and sisters, naabay pagbati ini mga rejection. Jesus is your friend because He is the friend to the friendless. Napabay imong paglaom? Do you have hope? Despite of the situations that you are in right now. Maybe it's a hopeless situation, maybe. Oh, my friend, come on. Jesus is your friend. He is able to touch you, and Jesus is able to make you well. Gusto niya maayo ka sa imong sakit. Gusto niya nga makabaton kag milagro. God wants you to have a miracle, healing power of God to come upon you right now. And behold, the hands of the Lord is not short. It is long. He will raise it up and He can touch you. He can touch you. Wherever parts of your body na sakit, God is able to touch you. And He is able to heal you because He is the Master of all. Our Lord, the Creator, our Jehovah Nissi, our victory. He is our Jehovah El Elyon, the Almighty God. He is our Jehovah Elohim, the Creator of everything. Kung nahimo niya ang atong mga cells sa body, mahimo sab niya ang milagro sa atong body. Kumutaga igsoon, paminawa, kini maong tao na ayos siya. 38 years. Nakabaton siya ang paglaom. Taliwala sa naglagitom nga wa nay paglaom sa iyang kinabuhi. Mga balod nga nagpungasi sa mga pagsulay, sa rejection, discouragement, kabalaka o kahadlok nga maoy mihagsa kaniya adlaw gabi. Pero nikalitlag bidlisiw ang adlaw. Sayang atubangan adunay paglaom nga niabot kaniya. Si Hesukristo ang atong paglaom. Si Jesus na ang atong higala. Niabot man ang takna sa mga pagampo. Kung ikaw dunay suliran sa kinabuhi, ako kang gi-challenge. Guniti ang radyo. Guniti ang radyo kay mag-aampo ako alang kanimo. Labing balaan og mahigugmaon nga Dios, amahan nga makagagahom. Nagampo ako nga imong hikapon ang mga lawas nga dunay mga balatian. Akong gisulti ang imong pulong nga nagaingon pinaagi sa mga labod ni Jesus. By the stripes of Jesus, you were healed. Naayo ka na. Naayo ka na. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Dawata ka ng milagro. Dawata ka ng kaayuhan gikan sa imong balatian. Si Hesukristo naghatag kaning paglaom. Siya mo nag-ayo kanimo. Nining buntaga, praise God, Ginoong Diyos, nagpasalamat kami sa imong milagro nga gihatag sa mga kaigsunan. Mga pamilya makabaton og kalinaw, mga estudyante nga nagatubang sila mga examinations, makapasar sila. Kini mo kung pag-ampo, Ginoong Diyos, nga ang panalangin mo abot kanila karon sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higala igsoon ni muntaga, tindog si mo ni muntagan og ingad. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Sultiha ko nining si manahuna giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat kining maong number sa akong cellphone 0919-819-7708. Akong usbon 0919-819-7708. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ning atong tulumanon Worship on Air, kini nga program sa Throne of Grace Global Fellowship. O kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace, magaingon nga ang Dios magpanalangin sa inyong kinabuhi ning adlaw. Bye-bye.
God bless you all. Because it's given Jesus Christ.